Minsan, ang balanse ay hindi bumabalik sa pamamagitan ng ingay o selebrasyon. Minsan, dumarating ito ng tahimik, kapag ang iyong puso ay pagod na sa pakikipaglaban at ang iyong kaluluwa ay handa ng magpahinga. Libra, matagal ka nang nagtataguyod ng lahat, tinitiyak na ang lahat ay maayos, kahit na ikaw mismo ay pakiramdam ay balisa. Nagiti ka sa gitna ng kalituhan. Nagtiis ka sa mga pagkaantala. At nagtanong ka kung babalik pa ba ang harmonya sa buhay mo. Ngunit paano kung ang panahon na ito ay hindi para subukin ka? Paano kung ito ay para ibalik ka sa iyong pagkakabalanse? Hindi ito pagkakatulad. Ito ang sandali kung kailan ang mga timbangan ay muling babalik sa tamang pagkakasunod. Libra, kung natagpuan ka ng mensaheng ito, intindihin mo, hindi ito nangyari ng basta-basta. Hindi nagsasalita ang universo kapag tayo ay nagmamadali ng sagot, nagsasalita ito kapag ang puso ay handa ng tumanggap. At kamakailan, ang iyong puso ay nagdadala ng higit pa sa nakikita. Sinubukan mong manatiling balance kahit na ang buhay ay tila hindi makatarungan. Pinag-isipan mo ng mabuti ang bawat desisyon, umaasang hindi madudulas ang timbangan sa isang direksyon. Ngunit kahit gaano ka pa kapasensyoso, may isang bagay na laging pakiramdam ay hindi pa tapos, parang ang harmonya ay abot langit ngunit hindi mo matamo. Ang hindi nauunawaan ng marami ay na ang mga pagkaantala ay hindi parusa. Ang mga ito ay paghahanda. Habang ikaw ay naghihintay, ang universo ay tahimik na inaayos ang mga bagay na kailangang maibalik sa tamang pagkakasunod. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa biglaang pagbabago o dramatikong pag-ikot. Ito ay tungkol sa banayad na pagbabalik. Isang pagbabalik sa panloob na kapayapaan, kalinawan, at katarungan na nakuha sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang matagal mong hinihintay ay hindi dumadating ng mabilisan. Dumarating ito ng tahimik, eksaktong kapag handa ka ng tanggapin ito. Yan ay kwento ng kalituhan. Libra, may mga panahon na ikaw ay nararamdamang nakahanay sa buhay, nung ang mga desisyon ay madaling gawin at ang kapayapaan ay sumusunod sa iyong mga pagpili. Ngunit dahan-dahan, halos walang babala, may nagbago. Hindi sa isang dramatikong paraan. Hindi sa paraang makikita ng iba. Nangyari ito ng tahimik, sa mga sandali ng pagdududa sa iyong sarili tuwing hatingabi, nagtataka kung bakit parang mas mahirap abutin ang harmonya kaysa dati. Nagbigay ka ng higit kaysa natanggap, umaasang babalik ang balanse ng kusa. Nanatili kang kalmado sa mga sitwasyong nangangailangan ng katarungan, kahit na ikaw ay hindi tinrato ng pantay. Nakinig ka, nag-adjust, nagkompromiso, paulit-ulit, naniniwala na kung maghihintay ka pa ng kaunti, babalik din ang timbangan sa tamang lugar. Ngunit sa halip, ito ay lalo pang yumuko, iniwan kang may dalang bigat na hindi para sa iyo lamang. May mga desisyon na ipinagpaliban mo dahil ayaw mong guluhin ang kapayapaan. Mga usapan na iniiwasan mo dahil ayaw mong magkakonflikto. Mga damdaming iniiwasan mo dahil naniniwala kang ang pasensya ay lakas. At habang ang iba ay malayang gumagalaw, ikaw ay nanatiling nakatigil, maingat na sinusukat ang bawat hakbang, natatakot na ang isang maling galaw ay babawiin ang lahat ng pinaghirapan mong protektahan. Ang nagpapabigat pa rito ay ang katahimikan. Walang malinaw na senyales. Walang halatang sagot. Tanging ang pakiramdam na may mali, parang isang awit na hindi tama ang tono. Umiti ka kapag inaasahan. Pinakalma ang iba. Ngunit sa loob, naramdaman mong hindi ka balanse, parang ang buhay ay humihingi ng labis habang hindi nagbibigay ng sapat bilang kapalit. Hindi ito dahil nabigo ka. Hindi ito dahil mali ang iyong pinili. Ito ay dahil ang mga kaluluwang Libra ay madalas nagdadala ng pasanin ng harmonya para sa lahat sa paligid nila. Natural mong hinahanap ang katarungan kahit na ang kapalit nito ay ang iyong sariling kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, ang sakripisyong ito ay nagiging malaki. Inaubos nito ang enerhiya. Binabaluktot nito ang kalinawan. Lumilikha ito ng panloob na kalituhan na wala namang nakakapansin maliban sa iyo. Ngunit narito ang katotohanan na nakatago sa ilalim ng lahat ng ito, ang kalituhan ay hindi nangangahulugang pagbagsak. Minsan, ito ay isang senyales. Isang paghinto bago ang pagsasaayos. Isang kailangang pagkiling bago muling mahanap ang tamang sentro ng timbangan. At kahit na naramdaman mong nawawala ka, may isang bagay na hindi nakikita ay naghahanda ng ibalik ang mga bagay na dahan-dahang nawawala. Iyan tahimik ay pagbabago. Libra, ang punto ng pagbabago sa iyong kwento ay hindi dumarating na may malalaking anunsyo o biglaang mga milagro.
Dumarating ito ng tahimik, ng napakatahimik na sa una, baka hindi mo pa ito mapansin. Walang dramatikong pagbabago sa magdamag. Ang iyong kapaligiran ay mukhang pareho. Ang mga tao ay kumikilos pa rin ng pareho. Patuloy ang buhay sa normal nitong takbo. Ngunit sa loob, may nagsisimula ng lumambot. Nagsisimula ito bilang isang pakiramdam na hindi mo lubos maipaliwanag. Isang banayad na pagpapalaya mula sa pressure. Isang sandali kung saan ang iyong dibdib ay mas magaan kaysa noon. Baka mapansin mo ang iyong sarili na humihina ng mas malalim, nag-iisip ng mas malinaw, o hindi gaanong tumutugon ng emosyonal sa mga bagay na dati ay nakakagambala sa iyong kapayapaan. Ang mga maliliit na pag-ikot na ito ay madaling baliwalain, ngunit mga makapangyarihang senyales ito na ang mga timbangan ay nagsisimula ng gumalaw muli. Matagal ka nang nabubuhay sa mode ng survival, pinananatili ang balanse sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap. Ngunit ngayon, nang hindi pinipilit, ang universo ay nagsisimulang kumilos kung saan dati ay ikaw lamang ang nagdadala ng lahat. Ang mga sitwasyong nagpapagod sa iyo ay nagsimulang mawalan ng kapangyarihan. Ang mga taong naguguluhan ka ay hindi na may parehong kontrol sa iyong emosyon. Pati ang iyong mga isip ay bumabagal, binibigyan ng espasyo ang kalinawan na muling magbalik. Ang pagbabago na ito ay hindi humihingi ng aksyon mula sa iyo. Humihiling ito ng kamalayan. Humihiling ito na mapansin mo kung ano ang hindi na mabigat. Upang kilalanin na ang panloob na laban na iyong pinalaganap ay hindi naman talaga para maging permanente. Habang ikaw ay nakatutok sa pagpapanatili ng lahat ng patas at matatag, may mga hindi nakikitang puwersa na tahimik na gumagana, inaayos ang mga bagay na nagkaroon ng disbalanse. May dahilan kung bakit dumarating ang pagbabagong ito ng mahinahon. Sobra-sobra ka nang nakaranas. Hindi mo na kailangan ng pagkabigla o kaguluhan upang magbago. Ang kailangan mo ngayon ay katiyakan, patunay na ang harmonya ay maibabalik ng hindi kailangang magdusa. At ito mismo ang nagsisimulang mangyari ngayon. Baka maramdaman mong nahihirapan ka papunta sa mga tahimik na sandali. Patungo sa pagmumuni. Patungo sa pagpapatawad sa iba at sa iyong sarili. Ang mga lumang alalahanin ay nawawala ang pangangailangan. Ang mga lumang takot ay nawawala ang tinig. At dahan-dahan, halos mahinahon, nare-realize mo na ang balanse ay hindi na isang bagay na kailangang habulin. Bumabalik ito sa iyo. Ito ang sandali kung kailan ang universo ay tumigil na sa pagsubok ng iyong pasensya at nagsisimula ng parangalan ito. Hindi sa pamamagitan ng pagmamadali ng mga biyaya sa iyong buhay, kundi sa pamamagitan ng pagbalik sa iyong panloob na pagkakahanay muna. Dahil kapag ikaw ay nakasentro na, alam ng lahat kung saan sila dapat magtulungan. Pasko bilang simbol ng pagbabalik loob. Libra, may dahilan kung bakit iba ang pakiramdam ng panahong ito para sa iyo. Hindi mas malakas. Hindi mas magulo. Ngunit mas malalim. Sa ilalim ng mga ilaw, mga tradisyon, at mga pamilyar na gawain, may isang tahimik na enerhiya na direktang nakakausap sa kaluluwa. Ito ay enerhiya ng pagbabalik loob ng mga bagay na banayad na ibinabalik sa kanilang tamang lugar. Ang Pasko, sa kanyang pinakapuso, ay hindi tungkol sa labis. Ito ay tungkol sa balanse. Tungkol sa init pagkatapos ng mga malamig na araw. Tungkol sa liwanag na lumilitaw kapag ang mga gabi ay pinakamahabang. At para sa isang katulad mo, na nabuhay sa isang panloob na kalituhan ng matagal na panahon, ang simbolismong ito ay umaabot ng mas malalim kaysa sa iyong inaakala. Tinutularan nito ang eksaktong hinahanap ng iyong kaluluwa. Ginugol mo ang maraming oras sa pagbibigay ng katarungan sa iba na nakalimutan mo kung anong pakiramdam ang tumanggap nito para sa iyong sarili. Nag-alok ka ng pag-unawa kahit na walang ibinalik na pag-unawa. Nagpatawad ka ng mabilis upang mapanatili ang kapayapaan. Nag-adjust ka, yumuko, at naghintay, umaasa na ang harmonya ay kusa na babalik. Dumating ang panahong ito hindi upang humingi pa ng higit mula sa iyo, kundi upang magbigay ng isang bagay na babalik sa iyo. May isang malambot na recalibration na nangyayari ngayon. Ang mga lumang emosyonal na utang ay nagsimulang matunaw. Ang mga sitwasyong dating hindi pa nalulutas ay nagsisimulang magkakahulugan, hindi dahil bigla silang nagbago, kundi dahil ikaw ang nagbago. Ang iyong puso ay nagiging mas matatag. Ang iyong mga inaasahan ay nagiging mas malinaw. Hindi mo na nararamdaman na hinahatak ka sa magkaibang direksyon, nagsisikap na pasayahin ang lahat ng sabay-sabay. Ang Pasko ay may paalala na ang pagbabalik loob ay hindi nangangailangan ng pakikibaka. Kailangan ito ng pagiging bukas.
Katulad ng liwanag na pumupuno sa isang silid ng walang puwersa, ang balanse ay bumabalik kapag ang pagtutol ay humupa. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, maaari mong mapansin ang iyong sarili na naroroon, hindi balisa, tahimik, hindi naguguluhan. Ito ay hindi tungkol sa pag-aayos ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapagaling ng iyong relasyon dito. Ang mga pagkabigo na dating nagbabalik sa iyong timbangan ay nagsisimulang mawalan ng kapangyarihan. Hindi mo na inuulit ang mga bagay na dapat sana'y makatarungan. Hindi mo na sinusukat ang iyong halaga ayon sa mga kinalabasan na hindi mo kayang kontrolin. Sa halip, nagsisimula ka ng magtiwala na ang tunay na nararapat sa iyo ay hindi mananatiling hindi balanse magpakailanman. May kaginhawahan sa realisasyong ito. Isang pakiramdam na hindi mo na kailangang pasanin ang lahat mag-isa. Na nakita na ng universo ang iyong pasensya, ang iyong pagpipigil, ang iyong tahimik na lakas, at pinili ang sandaling ito upang tumugon. Sa panahong ito ng pagbabalik loob, ang harmonya ay hindi agad-agad bumabalik ng dramatiko. Dahan-dahan itong nagsisimulang mag-ayos. Katulad ng init na dumadaloy sa malamig na mga kamay. Katulad ng katahimikan na tila kapayapaan at hindi kawalan. At habang nangyayari ito, magsisimula kang maalala ang isang mahalagang bagay. Ang balanse ay hindi kailanman nawala magpakailanman. Ito ay simpleng naghihintay ng tamang panahon upang bumalik. Iyan denhi magsisimulang magbalik loob. Libra, kapag ang pagbabalik loob ay tahimik na nanirahan sa iyong buhay, isang kamangha-manghang bagay ang nagsisimulang mangyari. Nang hindi pinipilit, nang walang kahirap-hirap, ang mga piraso na dating pakiramdam ay magkakalat ay nagsisimulang muling maghanap ng kanilang lugar. Hindi ka magigising sa isang ganap na bagong mundo, ngunit magigising ka sa isang bagong relasyon sa mundong iyon. Ang iyong mga iniisip ay nagsisimulang maginhawa. Ang patuloy na pagtimbang, pagdududa, at muling pag-isip ay unti-unting nakakawala sa pagkakahawak. Ang mga desisyon na dating parang imposibleng gawin ay nagsisimulang maging makatarungan. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Malinaw na sapat para magpatuloy ng walang takot. Ganito gumagana ang realignment, hindi ka nito binabagsak. Binabalance ka nito. Sa emosyonal na aspeto, nagsisimula kang mag-react sa halip na mag-react. Ang mga sitwasyon na dati ay nagpapagalaw sa iyo ay hindi na nakakagambala sa parehong paraan. Mapapansin mong ang iyong enerhiya ay hindi na nauubos sa mga lugar na hindi ito pinahahalagahan. Naging mas mapili ka sa iyong oras, mga salita, at emosyonal na pamumuhunan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ang pagpili na ito ay nararamdaman mong natural, hindi makasarili. Ang mga relasyon ay nagsisimulang magbago. Ang iba ay nagiging mas mainit, mas tapat, mas balansyado. Ang iba naman ay tahimik na lumalayo sa likuran, hindi na humihingi ng puwang na hindi naman nararapat sa kanila. Walang dramatikong pag-aaway. Walang pilit na pagtatapos. Tanging isang tahimik na pag-unawa kung ano ang tumutugma sa iyo ngayon at kung ano ang hindi. Maging ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay nagsisimulang magbalik loob. Naalala mo kung sino ka bago ka nagsimulang magbawas upang mapanatili ang kapayapaan. Bago mo dinala ang mga responsibilidad na hindi iyo. Bago ang balanse ay naging isang bagay na pinagtatrabahuhan mo kaysa isang bagay na pinagkakatiwalaan mo. Ang bersyon ng ikaw na iyon ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ito na mag-settle ang lahat ng ingay. Ang mahalagang maunawaan ay ito, ang realignment ay hindi nangangahulugang ang lahat ay magiging perpekto. Nangangahulugan ito na ang lahat ay magiging tapat. Muli mong pinapahalagahan ang iyong mga pangangailangan. Mas malakas ang iyong intuisyon. At ang mga timbangan na dating sinusubukan mong panatilihing balanse ay nagsisimulang ibalik ang kanilang mga sarili dahil hindi mo na pinipigilan ang iyong sariling harmonya. Ang yugto na ito ay hindi pa tungkol sa mga panlabas na gantimpala. Ito ay tungkol sa panloob na kaayusan. At ang kaayusang iyon ay lumikha ng puwang. Puwang para sa kapayapaan. Puwang para sa kalinawan. Puwang para dumating ang susunod na kabanata ng walang pagtutol. Hindi mo na kailangang habulin ang darating. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong halaga. Habang bumabalik ang kaayusan, ang buhay ay nagsisimulang makipagtagpo sa iyo sa kalagitnaan, eksaktong kung saan nararapat ang balanse. Mensahe mula ay Tadhana. Libra, ito na ang bahagi ng iyong paglalakbay kung saan ang tadhana ay nagsasalita ng mahinahon, ngunit malinaw. Hindi sa pamamagitan ng mga senyales na kailangan mong habulin, at hindi sa mga sagot na kailangan mong magmakaawa para makuha.
Nagsasalita ito sa pamamagitan ng isang pakiramdam ng kaalaman na dahan-dahang bumabaon sa iyong dibdib. Isang kalmadong katiyakan na bumubulong, hindi mo lahat iyon tinalo ng walang dahilan. Nais ng tadhana na maunawaan mo ang isang mahalagang bagay. Ang mga pagkaantala na hinarap mo ay hindi mga pagtanggi. Ang kalituhan na iyong pinasan ay hindi parusa. Ito ay proteksyon. Pinipigilan ka nitong tumanggap ng mga kinalabasan na hindi tunay na tumutugma sa iyong kaluluwa. Pinabagal ka nito upang ang buhay ay muling maayos sa paligid ng kung sino ka na ngayon, hindi kung sino ka dati. Ikaw ay sinubok sa katahimikan dahil ang iyong lakas ay hindi kailanman nilayon upang maging malakas. Hiniling sa iyo na maghintay dahil ang pagmamadali ay magdudulot ng pagkawala ng kapayapaan. Bawat sandali na pinili mong ang katarungan kaysa ego, pasensya kaysa reaksyon, at biyaya kaysa puot, ito ay napansin. Kahit na walang nakapansin nito. Kahit na ikaw mismo ay nagduda dito. Ngayon, hindi na hihilingin ng tadhana na hawakan mong mag-isa ang mga timbangan. Pumapasok ito upang itama ang mga bagay na hindi kaya ng pagsusumikap. Maaaring maramdaman mong tinutulungan kang magtiwala muli, maingat, matalino, nang hindi nawawala ang iyong sarili. Maaaring maramdaman mong handa ka ng tumanggap ng walang pagkakasala, magsabi ng walang takot, at piliin ang iyong sarili ng walang paumanhin. Ang mensaheng ito ay hindi isang pangako ng biglaang pagbabago. Ito ay isang katiyakan ng direksyon. Isang paalala na ang balanse ay bumabalik kapag ang kaluluwa ay sa wakas ay naitugma sa kanyang katotohanan. At ang iyo ay unti-unting nagiging tama ngayon. Ang para sa iyo ay hindi magdudulot ng kaguluhan sa iyong buhay. Magdudulot ito ng kapayapaan. Pakiramdam mo ito ay tama, hindi dahil perpekto ito, kundi dahil makatarungan ito. Hindi ka nakalimutan ng tadhana, Libra. Kasama ka nito sa buong paglalakbay, naghihintay ng tamang sandali upang magpatawad. Libra, habang ang kabanatang ito ay dahan-dahang natatapos, maglaan ng sandali upang mapansin kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Hindi minamadali. Hindi mabigat. Basta matatag. Ang pakiramdam na ito ay hindi pansamantala. Ito ang likas na estado na palagi mong tinadhana upang mabalikan. Hindi ka na ang taong palaging nag-adjust para mapanatili ang kapayapaan. Nagsisimula ka ng maging isang tao na nagpapahintulot sa kapayapaan na makatagpo sa iyo kung saan ka nakatayo. Ang balanse na hinahanap mo sa labas ng iyong sarili ay tahimik na muling itinayo sa loob mo at binabago nito ang lahat. Simula ngayon, hindi ka na magpapatuloy ng may pressure. Magpapatuloy ka ng may tiwala. Hindi mo pipilitin ang harmonya. Akitin mo ito. Ang tumutugma sa iyong kaluluwa ay mananatili. Ang hindi tumutugma ay dahan-dahang babagsak, nang walang laban, nang walang pagsisisi. Hayaan mong ito ang iyong pahayag. Ikaw ay may karapatang tumanggap. Ikaw ay may karapatang magpahinga. Ikaw ay may karapatang pumili ng katarungan para sa iyong sarili. Hindi hinihiling ng universo na gawin mo pa ang higit pa, iniimbitahan ka nitong tanggapin ang mga bagay na handa nang ibigay. At habang ikaw ay tumatapak patungo sa susunod, alamin mo ito, ang balanse ay hindi na isang bagay na kailangan mong paghirapan. Ito ay isang bagay na ikaw na ngayon ang nag-embody. Huminga ng malalim. Magtiwala sa nangyayari. At tandaan, kapag ang mga timbangan ay sa wakas na itugma, ang buhay ay hindi magtutulak. Ito ay dumadaloy. Ito ang iyong pagbabalik loob. Ito ang iyong harmonya. At dumating ito sa tamang oras.